Samantala, ngayon pa lang ay puspusa na ang mga paghahanda para sa traslasyon sa susunod na taon. Ngayong araw, kabilang sa tinutukan kung paano maiwasan na maulit ang ilang aberya sa nagdaang traslasyon. Si Lubini Motaz, una sa balita. Yes, Lubini. Magandang araw, guys. Kakatapos lang ng walkthrough kanina at narito pa kayo ngayon sa mismong ruta ng traslasyon 2026 upang iulat at ang mga pahandang itinakda para sa darating na prosesyon. Parehong ruta ang gagamitin sa dadloong nakaraang taon. Nakalatag na ang mga designated area para sa portable toilets, prayer group, medical teams at support services na kakailangan ng libong deboto. Isa sa mga pinakatinutukan sa walkthrough ang Ayala Bridge na itinuturing na principal point dahil dito madalas maputol ang lubid ng andas. Kanina, sinurit ng mga taga-simbahan ang bahagi kung saan ito naputol upang matiyak na nakakita ang pamalis sakaling maulit ang insidente. Bukod dito, malaking konsiderasyon pa rin ang nagpapatuloy na construction sa Carlos Palanca Street. Ayon sa mga opisyal, kinakailangan ng mas maagang clearing at maayos na pag-oordonsa sa lugar upang masigurong nagkasito at walang magiging major effect sa paggalaw ng mga deboto sa mismong araw ng traslasyon. Tinignan din ng Carnegie Corner Paternal ang lugar kung saan mabalaho ang andas nitong taon at tinigil ng mahigit isang oras. Makikita din dito ang ilang buta sa kalsada, kaya umaasa ang support search na maakto bago sumating sa pista upang maiwasan ang muling pagkaantala sa prosesyon. Isa pang malaking concern ang mga kabataang umaakyat sa canopy at mataas na bahagi ng ruta. Sa nakaraang traslasyon, tumaas din ang bilang ng mga nasugatan. Kaya naman bahagi rin ng paghahanda at secure ng mga lugar sa lugar na ito sa tulong ng barangay at mga security personnel. Sa ngayon, kahit tapos na ang formal na walkthrough, nagpapatuloy ang koordinasyon at on-site na simbahan at iba't ibang ahensya dito sa Quiapo upang masigurong handa ang buong ruta para sa traslasyon 2026. Inuuna sa mga kitang totoo at laging bago, Lubing Motaz ng IBC News para sa alauna sa balita ng Congress TV.